Good morning po sa ating lahat. Good morning po. Sa ilang saglit po ay magsisimula na po ang ating pananambahan at mangyari po na ihanda po natin ang ating mga sarili at maaari din po nating i-turn off or i-silent mode po ang ating mga cellphones or gadgets para hindi po ito makasagabal sa ating pananambahan. Muli po, good morning po sa ating lahat. At inaanyayahan po ang lahat na magsitayo at sama-sama po nating i-welcome at batiin ang bawat isa. At tayo pong lahat ay manatiling nakatayo para po sa ating pag-awit.
Halina, sambahayan ng Diyos, purihin natin at itanghal ang dakila at makapangyarihan nating Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga Hari. Siya ang Diyos na nabuhay mula sa mga patay at Diyos na nabuhay magpakailanman. Sa araw na ito ng ating pagsamba sa Kanya, angkinin natin at panghawakan ang katotohanan na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Sapagkat tayo ay pinalaya na mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Patuloy nating sambahin at paglingkuran ang Diyos na buhay at kasaysayan at ipagdiwang ang bagong buhay na ipinagkaloob niya sa atin nang tayo ay makipag-isa sa Kanya. Tayo pong lahat ay manalangin. Purihin ka, O aming Ama, purihin ka, O aming Panginoon. Glory to you, O God, in the highest. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. O aming Panginoon, tunay nga o Diyos na kami ay nagpapasalamat sa araw na ito. Salamat po sa buhay ng bawat isa. Salamat po sa napakagandang sikat ng araw, Panginoon. Salamat po o Diyos sa presensya ng bawat isa, lalong higit, Ama. Maraming salamat po sa iyong banal na presensya. Salamat po, Panginoon, sapagkat tinipon niyo kaming magkakapatid upang kami, O Diyos, ay sama-samang magpuri at magpasalamat sa iyong banal na presensya. Ganon din po, Panginoon, ang aming mga kapatiran na nananambahan kasama namin through online worship, Father God. Maraming salamat po. Ngayon nga po, Ama, ay sa iyo po namin lahat itinataas ang sambit ng aming mga panalangin, ang awitin na aming aawitin, Panginoon. Maging, O Diyos, ang mensahe na aming pakikinggan ngayong araw na ito. O Diyos Ama, lukuban niyo po ng inyong banal na Espiritu Santo, Panginoon, ang anak ninyo maghahati dito sa amin at pagpalain niyo po, O Diyos, ang bawat salita na kanyang sasambitin. Purihin ang iyong banal na pangalan, Panginoon. Samahan niyo po kami sa lahat, Panginoon, ng aming gagawin sa buong maghapon. Para ito sa iyo, Panginoon, naway magbigay ito ng kaluguran sa inyo. Ito po ang aming nalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon sa umagang ito. Amen. Sino po sa atin ang naka-attend na ng concert? Yan. This coming November po ay magkakaroon po ng concert ang Lainey. Sa mga kabataan, alam siguro natin yung Lainey. At parang wala pang ilang minuto, sold out na po agad ang tickets, no? And right now, this morning, God also wants us to be happy and to be excited, just like what we feel sa mga concert, di ba? Pwede po ba nating ipalapak ng pinakamalakas para sa Panginoon? Yung parang nasa concert niya, amen? Because God deserves our praises, amen? At sa mga sandali pong ito, pag po tinipa ko yung gitara, sasabay po kayo ng palakpak, okay? Tingnan po natin. Sige nga po. Mas malakas pa! Hallelujah! Let's sing. We will sing, 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 and make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. We will sing. And we will sing, 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 and make music with the heavens. We will sing, sing, sing.
Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. Sing. What's not to love about you? Heaven and earth adore you. Kings and kingdoms bow down. Son of God, you are the one. You are the one we're living for. You are the love. You are the love that frees us. You are the light that leads us. Fire. Like a fire burning. Son of God, you are the one. You are the one. You are the one we're living for. Sing, 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 and make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. Come on, let's clap our hands. You are the love. You are the love that frees Sing. us. You are the light that leads us. Like a fire burning. Son of God, you are the one. You are the one we're living for. Oh, sing, 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 and make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. We will sing, and we will sing, 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 and make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. Praise God. We will sing, sing, sing. Make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we. Isa pa, mas malakas pa, para sa Panginoon. Come on. Oh, Jesus, We are singing to our one and only God. Shout praises. we will sing, sing, sing. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. Amen. This time po, I am so happy and excited to share that last April 8 and 9 ay nagkaroon po ng spiritual retreat ang Praise and Worship team. Salamat po sa Iglesia for supporting us, and during that time ay Nanay Lai instructed us to compose a song. And sa biyaya po ng Panginoon, we were able to create a song that inspire po sa Prodigal Son. Ang title po ng awiting ito ay 1520. Pero wala po siya dun sa lyrics. The reason why the title is 1520 dahil it came from Luke 15:20.
na kung saan, hayaan nyo po na basahin ko sa atin yung verse na yon. Malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama, at dahil sa matinding awa, ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. Maybe we're thinking, parang tayong lahat ay minsan pa ay parang naging prodigal son. Nung kino-compose po namin tong kantang to, nung natapos na po namin siya, parang pag sinasound trip po namin, nakaka-touch lang po dahil this song is dedicated sa Diyos na tumanggap sa atin despite of our sins, despite sa mga maling puso natin, despite sa pagtingin natin ng mali sa ibang tao. So this time, let's worship, let's offer this love song to our Lord. Maaaring hindi pa natin alam yung tono, but we are praying na hindi about our music, hindi about sa tunog ng drums, ng gitara, or ng piano, but sa tunog, sa tinig ng ating mga puso. Pwede po ba nating ipigit ang ating mga mata at saglit po tayong manalangin? Lord, papuri po sa'yo. Salamat po sa privilege na bagamat kami ay nagkasala, ay pinaging dapat mo kami na humarap sa iyong harapan, mapapurihan ka sa spirito at sa katotohanan. Lord, wala po kaming ibang magawa kundi papurihan ka dahil sobrang buti mo po sa amin. Sobrang mahal na mahal mo po kami na despite na minsan pinipili namin na lumayo sa iyo, ay nariyan ka para yakapin kami ng mahigpit. Maraming salamat po. At nawa, tunay na marinig mo, hindi ang aming kung ano pa man, kundi yung tinig ng mga puso namin. Dahil ang puso po namin ay niaalay namin sa iyo ngayon. Itama mo po at nawa ay tunay na masamba ka namin sa spirito at katotohanan. In Jesus' name, Amen. Hinahanap ang tunay na pag-ibig na sa akin ay magsasagip. Lumayo sa'yo ang puso kong ito. Sa huli pala'y magbabalik sa'yo. Hinihintay ako na muling mayakap mo. Salamat sa pag-ibig mo. Tinanggap pa rin ako. Ako ang lumayo. Ngunit nilaban mo. Salamat sa biyaya mo. Pinatawad ako. Ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Hinahanap ang tunay na pag-ibig na sa akin ay magsasagip. Lumayo sa'yo ang puso kong ito. Sa huli pala'y magbabalik sa'yo. Hinihintay ako
muling mayakap mo. Salamat sa pag-ibig mo, tinanggap pa rin ako. Ako ang lumayo, ngunit nilaban mo. Salamat sa biyaya mo, pinatawad ako. Ang puso ko'y sa'yo, ang puso ko'y sa'yo. Lubos ang iyong kagalakan, nang ako'y iyong matagpuan. Sa malayo nakangiti, tumakbo't niyakap ng mahigpit. Salamat sa pag-ibig mo, tinanggap pa rin ako. Ako ang lumayo, ngunit nilaban mo. Salamat sa biyaya mo, pinatawad ako. Ang puso ko'y sa'yo, ang puso ko'y sa'yo. Minsan pa nga po ay, pwede po ba natin na damihin pa ang pag-ibig ng Panginoon, ang yakap ng Panginoon? Amen, Lord. Maraming salamat po. Sa muli po namin pag-awit ng awiting ito, Lord, tingnan mo po ang aming mga puso, ang munti naming buhay. Maraming salamat po, Lord. We will sing again this song. Aawitan ka namin dahil ikaw po ang greatest lover namin. Sing. Salamat sa pag-ibig mo, Tinanggap pa rin ako. Ako ang lumayo, sing our hearts out. ngunit nilaban mo. Salamat sa biyaya mo, pinatawad ako. Ang puso ko'y sa'yo, ang puso ko'y sa'yo. Night and day, I seek your face. Long for you in the secret place. All I want in this life is to truly know you more. As the water cover the seas, and so your love covers me, guiding me on roads unknown. I trust in you alone. I trust in you alone, my saving grace, my endless love. Deeper and deeper, I'm falling in love with you.
muli po natin itong awitin. As the waters cover the sea, so your love covers me, guiding me on. Lagay po natin ang ating tiwala sa Panginoon. I trust in you alone. I trust in you alone, my saving grace, my endless love. Deeper and deeper, I'm falling in love with you, my one desire, So my only truth, my only truth. Deeper and deeper, I'm falling in love with you, with you, falling in love with you. let us all declare, and I will rise. And I will rise on wings as eagles, soaring high above all my fears. I rest in your open arms of love, my saving grace, my endless love. Deeper and deeper, I'm falling in love with you, my one desire, my only deeper and deeper, I'm falling in love with you. As the waters cover the sea, so your love covers me. Tayo po ay manalangin. Dakila naming Diyos, muli po ay binibigay po namin sa iyo ang aming puso, higit pa sa amin pong mga tinig, sa tunog ng instrumento, sa patuloy po na mga palakpakan at pagtaas ng kamay, higit po naming pinagkakaloob ang amin pong puso at buhay na patuloy na tinatalagang sumamba sa iyo. At hayaan mo po na hindi po matapos sa pag-aawitan na ito ang amin pong papuri, kundi sa panahon ng pananambahan hanggang sa makauwi kami sa aming pong mga tahanan. Patuloy na ikaw lamang po ang maitaas sa aming pong mga buhay. Sa iyo po ang pinakamataas na parangal sa pangalan ni Jesus. Amen. Malakas po na palakpakan para po sa ating pong Panginoon. Amen. At sabay-sabay po nating bigkasin ang Lipa Evangelical Church Vision and Mission. LEC Vision, ang Lipa Evangelical Church, mapagkalingang pamayanan ng mga mananampalataya, may malalim na pagtatalaga sa Diyos, tungo sa masagana at makabuluhang buhay. LEC Mission, ang Lipa Evangelical Church ay nakatalagang magpatotoo para kay Jesucristo, maghanda at maghubog ng bawat mananampalataya sa tapat na pagsunod sa Diyos. Makaupo na po ang kapulungan. Ikaw ang aking Diyos, ako'y kahabagan.
Sa buong paghapoy siyang tinatawagan. Yahweh, ang lingkod mo'y dulutan ng galak, sapagkat sa iyo ako tumatawag. Magpatawag ka, nagpapatawad ka at napakabuti. Sa dumadalangin sa nagsisisi at iyong pag-ibig ay mananatili. Mga kapatid, tayo pong lahat ay maglaan ng sandaling minuto para sa panalangin ng pagsisisi. Mga anak, sinusulat ko ito sa inyo para hindi kayo magkasala. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may tagapamagitan tayo sa Ama, at yay si Jesucristo ang walang sala. Sapagkat si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin at kasalanan din ng lahat ng tao. Salamat sa Diyos dahil napakabuti niya at hindi niya tayo iniiwan sa ere kahit tayo nagkakasala, sapagkat kahit tayo magkasala, meron tayong tagapamagitan, si Jesucristo, na siyang naghugas sa ating mga kasalanan at siyang patuloy na nagiging tagapamagitan natin sa Ama. Kaya nga sabihin natin sa ating mga katabi, maraming salamat Diyos, binigay mo si Jesucristo para sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan. Yan, good morning po sa ating lahat. Good morning po mga kapatid. Yan. Kapag sinabi ko po na napakabuti ng Diyos, ang isasagot po natin sobra-sobra. Pag sobra-sobra, napakabuti ng Diyos. Okay po ba? Yan, napakabuti ng Diyos. Sobra-sobra. Ayan, amen po, no? Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. So, ngayon nga po, dadako po tayo sa ating pagbabalita. At bago po tayo dumako sa mga important announcements po, nais po muna nating batiin ang ating mga kapatiran na nagdiwang o magdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong pong Abril. Okay? So kahapon po, April 11, happy birthday po kina Ivan Justin Endino and Junjun Galyosa. Sa April 13, Marvin Igarta, Ayla Michelle Himera, and Andres Capistrano. April 14, Kurt Josen Linaw, Eunice Alem Bombita, Rod Di Makulangan, Glenda Catur, Willem Art Nelson Umahon. At sa April 15 naman po, Darwin Altea, Pastor Matt Anthony Liego, Basilina Tanduyan. And April 16, Delia Aguilera, Joy Himera, Crystal Lenares, and John Mark Galang. April 17 po, si Pastor Art Antonio, Anchieto Bituin, Feloy Arazona, and Aldrin Ramirez. April 18 po, Zenaida Quinto, Dan Edward Baroja,
and Luisito Mitra. Sa mga nabanggit po, sino po ang naririto ngayon? Pwede pong dumako dito sa unahan para kayo po ay maipanalangin po ng ating pastor. Meron po ba dito? Yan. Kung wala naman po, pag nakita natin, atin po silang batiin po. Ano? So, kahit po wala, baka sila po ay nasa online, awitan po natin sila ng happy birthday song. Sa mga importante naman po na mga announcement ngayong araw na to, ngayon nga pong linggong ito ay ang first Sunday after Easter, okay? So sa April 12 po ay gaganap, April 12 which is today, regular council meeting at 1 p.m. So sa lahat po ng member ng council, ginaganyak po, inaanyayahan po ang lahat na dumalo po sa napakamahalagang meeting po, no? Then April 18 po, adult communicant class, magsisimula po ito ng alas 8 ng umaga. Actually po ang adult communicant class, nagsimula na po siya kahapon. So 2 Saturdays po to, April 11 and April 18. Napakabuti po ng Diyos sapagkat marami po ang nakadalo and at the same time po ay ang mga nagturo po, sila po ay handa para maibahagi kung ano man po ang mahalagang matututunan para sa adult communicant class. April 26 po, that will be third Sunday after Easter, and April 26 to 28, gaganapin naman po ang Children's Communicant Class sa UCCP Makalamkam. Okay, so maaaring pong tuloy po ang pag-iimbita po sa mga magulang na baka marami pa po tayong kamag-anak na hindi pa po nakakapag-communicant ang kanilang mga anak, ay makipag-ugnayan lamang po kayo, no, sa ating secretary dito po sa church para po i-register po ang kanilang mga anak. Dahil ito po ay sa April 26 po magsisimula. Yan. Tapos, ang April 29 naman po, ang confirmation, dito po gaganapin alas 6 po ng hapon. Okay, so sana po sama-sama po nating masaksihan ang kumpirmasyon na magsisipagtapos po ng Children's Communicant Class, maging ang Adult Communicant Class po. Then, meron pong paalala na mga dapat dalhin po ng mga bata para po sa confirmation. So sabi dito, personal na gamit. Yun po yung mga damit, towel, kumot, unan, sabon, panligo, alcohol, shampoo, toothbrush. Yung mga personal na pangangailangan po no, araw-araw. Then we have also, bring also your Bible, notebook, and ballpen. Damit na panligo, gagamitin ito sa immersion sa April 29. At gamot, kung may ubo, so magdala po ng mga gamot na iniinom po o kailangan inumin ng attendees. At damit na puti, t-shirt or polo sa lalaki, dress naman po sa babae. O t-shirt na puti, ito ay gagamitin during confirmation on April 29 dito po sa LEC, alas 6 po ng hapon. Tapos, sponsors po ng sponsors po ng inyong dalawang anak. Alam na po dalawang sponsor po sa isang dadalo po ng confirmation. So, alam naman po natin, no, ito yung tinatawag natin na ninong sa kumpil, ninang sa kumpil. So, pwede pong dalawa. Okay? Tapos, sa mga sponsors din po, may Bible din po sa church office. Ito po ay nagkakahalaga po ng 200 pesos.
So pwede ho nating sabihan na kesa sa bumili po sa labas, pwedeng dito na lamang po bumili sa ating iglesia. Okay? Huwag din po natin kakalimutan yung mga gawain po ng ating iglesia. Katulad po kahapon, no, naganap po ang medical mission sa UCCP Rizal. At huwag po kayong mag-alala kasi patuloy po itong mangyayari sa iba't ibang lugar naman po. Katulad po ng Balagtasin sa April 25. Dito po sa atin, UCCP LEC, May 9 po. At UCCP SICO ay May 23 naman po. So tandaan po natin yung mga dates na yan. Kasi kung pwede po tayo mag-volunteer para mag-serve po sa mga tao na nagpapagamot doon sa mga nabanggit na mga areas. Okay? Kung meron po tayong medical mission, hindi rin po mawawala ang ating Vacation Church School na ito po ay dinadaluhan po ng ating mga anak. No? So, ito po yung mga dates po na kung kayo po ay Tagalatag, San Carlos, Balintawak at iba't ibang area, meron pong naka-assign na schedule po para po alam natin kung kailan magsisimula ang BCS sa mga specific areas na yon. So, salamat po sa mga teachers na nag-training, no? From April 10 to 11, na nagre-echo din po dito sa LEC. Napaka-busy po nila event kahapon sa paghahanda ng mga materials. Maraming salamat po, lalong higit sa ating mga DMs na nagpupush po para matuloy po ang VCS na ito. So, April 13 to 17 po, ang meron pong VCS na schedule po ay ang Lipa, Latag, San Nicolas, San Isidro, San Carlos, at Tibiguan. Kasama na rin po dito ang Marawi at Tibigto. So, pinagsama-sama na po, uulitin ko po ha, April 13 to 17, Lipa, Latag, San Nicolas, San Isidro, San Carlos, Tibiguan, Marawi, and Tibigto. Pagdating naman po ng April 20 to 24 po ay ang Balintawak at ang San Vicente. So sana meron naman po tayong HPM trumpet, pwede po natin siyang balikan, no? And ganun din po, ipinapaalala din po sa atin mga kapatid, ang ginaganyak po ang mga magulang na padaluhin ang kanilang mga anak sa ito na po 'yon, no? So, babanggitin ko po, date April 26 to 28 sa UCCP Makalamkam. Ito po yung mga pangalan na nakalista na po. Antonio Miel Nathan F., Arcilia Laika T., Baroja Athena Zion R., Baroja David James C., Baroja Michael Gabriel C., Castillo Ruiz Christoph B., Castro Anastasia Rain A., Jokno Daenerys Dianara M., Flores Darren, Layan Yesha, Manzanero Anika, Peralta Cyril, Quinto Raj, Quinto Mark, Ramos Eros, Ramos Ranger, Simons Lealin, Tanduyan Gab Ethan, Venturero Mark Gabriel. So, 19 po ang nakalista. Baka po meron pa pong gustong humabol, no? Para po sa mga ibang announcements po, no, especially yung mga leaders po or in charge sa mga gawain po natin, tunghayan na lamang po natin ang ating HPM trumpet po, naandito po yon. Nais din po namin magpasalamat, lalong higit sa naghandog po ng bulaklak, na napakagandang bulaklak po dito sa ating altar. Patuloy po namin ipinananawagan kung kayo po ay wedding anniversary or birthday at gusto nyo mag-donate po ng bulaklak na handog para sa ating Panginoon, makapag-ugnayan lamang po kayo kay Ate Telma Marasigan. Dagdag po na balita, Baccalaureate Sunday. Alam po natin na taon-taon, ginaganap po natin dito sa ating simbahan ang Baccalaureate Sunday. Meron pong folder nasa likuran. Okay, so pwede po natin isulat yung ating mga graduates,
Yan, mga naka-receive ng awards. Oo, ngayong school year 2025-2026, no? Para kayo po ay ma-recognize din po sa ating iglesia, no? Tapos, BAC assessment form for pastor and diaconal ministries. Tinatawagan ang mga organizations, UCM, CWA, CYF, CYAF, and seniors, na mangyaring makipag-submit na po ngayon sa church office ang assessment form na pinamahagi sa inyo upang madala na po sa BAC office. So, yun lamang po, at kung meron pa pong karagdagan na pagbabalita. Humihingi po ako ng paumanhin sa naunang balita tungkol po sa VCS. Ang ating pong VCS ay magaganap sa loob ng 2 linggo. Sa unang linggo po, ito po ay mula bukas, April 13 hanggang 16 na lamang po. Dahilan po sa sobrang init ng panahon ay amin pong minabuting medyo paikliin ng kaunti ang mga araw ng pag-aaral ng mga bata. So sa week 1 po, April 13 to 16, sa ganap pong 9 a.m. hanggang 2:30 p.m. dito po sa ating area, sa Lipa area po, magsasama-sama po ang ating ang mga bata dito sa ating iglesia at yung mga bata galing sa outreach areas katulad ng Latag, Marawoy. Sino po ang taga-Latag dito? Wala po. Taga Marawoy. Ayan, ang inyo pong mga bata na nandoon ay susunduin po ng ating sasakyan at dadalhin po dito. At ihahatid din po pag natapos yung VCS. Ano po? Latag, Marawoy, San Carlos, San Nicolas, San Isidro at Tibig 1. Lahat po sila susunduin. 3 po ang ating available na sasakyan. Kaya sila po ay nakausap na po namin at alam na po nila ang kanilang schedule ng pagsundo. Inform na lang po namin kayo. At sa week 1 din po ay ang Tibig, kasabay po ng Lipa area, ang Tibig 2. Ano po? So sila naman po ay magsisimula doon ng 8 a.m. hanggang siguro before 12 noon. Ano po? So lahat po ng mga magtuturo ay aalis dito sa ganap na 7 o'clock in the morning. Ano po? And then sa week 2 po, April 20 to 23, 2 pong areas, ano po, sa Balintawak area, kasama po doon ang Brixton at ang Abundio, and then San Vicente, Santo Tomas. Sila din po ay from 8 a.m. to 12 noon. Ano po? So, ihahatid po sila doon at susunduin yung mga magtuturo. Ano po? Kung meron po kayong katanungan, mangyari lang po na makipag-ugnayan po kayo sa akin or kay DM Hermes or kay Ate Telma. And then, yun pong mga pupunta dito, yung mga susunduin ng mga bata papunta dito, provided na po namin ang lunch ng mga bata. Huwag na po magbaon. Ano po? Basta yun lang pong kahandaan ng mga bata. Sana po pagdating doon ng sasakyan, naka-ready na po ang mga bata. At sa ganap na 9 a.m. po, mag-start po kami dito. Ano po? Marami pong salamat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Balita po mula sa Coro, noong April 9 po ay nagkameron po kami ng retreat. At kung saan po pinangunahan ng ating DM Clement sa gawain ito, nagtalakay po patungkol sa unity. Unity po hindi lamang bilang isang koro, kundi bilang mga naglilingkod sa ating Panginoon. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa mga gumabay at namahagi ng biyaya ng Panginoon sa ating koro. Maraming salamat rin po sa mga nag-sponsor sa choir. Nawa po ay patuloy kayong pangunahan ng Panginoon at i-bless pa po kayo. Gayun rin po, pagbabalita mula sa CYF. Inanyayahan po namin lahat ng CYF sa April 25. Sa April 25 po ang huling topic ng Purpose-Driven Life. Ang purpose number 5 na You Were Made for a Mission. Sama-sama po nating alamin kung ano bang mission natin bilang mga anak ng ating Panginoon. At inihiling po namin ang buong kongregasyon na maging prayer warriors ng ating mga kabataan. Maraming salamat po. Napakarami ho talagang gawain natin kapag ganitong summer. At gusto ko pong balitang Batangas Associate Conference po
ang atin pong iglesia ang siyang mag-host ng ating annual conference. Ito po ay gaganapin sa May 7, 8, and 9. At napag-usapan na po namin na ito ay gaganapin doon sa TLGA Campus 2. At nananawagan din po ang pamunuan ng BAC at din po ang pamunuan ng Lipa Evangelical Church dahil tayo po ay upang magtulong-tulong po tayo sa ating pag-host na ito ng ating annual conference. Ito po naman ay kailangan po natin ng tulong ng bawat isa. At tayo po ay magpupulong-pulong, kaya po tinatawagan natin lalong-lalo na ang mga CWA at UCM para po sa gawaing ito. Salamat po. Tayo po'y manalangin. Papuri sa iyo, Diyos, aming Ama, dakila at makapangyarihan sa lahat. Sa amin ay patuloy na nagbibigay ng buhay. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito na kami ay nakalalapit sa iyo sa pamagitan ng panalangin. Salamat po sa iyong paggabay, sa presensya ng iyong banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. O Diyos, tunay na napakabuti mo. Salamat po sa maraming pagpapala na aming natanggap. Salamat po sa kalakasan. Salamat po sapagkat ikaw ang aming lakas kapag kami ay nanghihina. Kayo ang aming pag-asa kapag kami ay nang lulupaypay. Kami ay nalulugmok o nagkakaroon ng pagsubok. Salamat, Panginoon, sapagkat sa lahat ng pagkakataon, ikaw ay aming kasama. Hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinababayaan. O Diyos, naririto po kami upang sa iyo ay taos-pusong sumamba, lumalahati ng iyong pangalan, at ikaw ay papurihan. At gayon din, O Diyos, pagpasalamat, humingi ng tulong. Nagpapasalamat po kami sa iyong iglesia, kung saan kami ay nagiging matibay sa aming pananampalataya. Kaya, Panginoon, dinadalangin po namin ang aming pastor sa kanyang pamamahala sa iglesyang ito. Gayon din, O Panginoon, ang mga diakonesa at ang mga laiko, kung saan sila ay mga nakatalaga sa iba't ibang lugar. Lord, hinihiling po namin ang iyong pagpatuloy na pagpapala sa kanila, ang kalakasan ng katawan, lalo't higit ang anointing ng iyong Holy Spirit. Gayon din ang kanila mga pamilya. Lord, idinadalangin din po namin ang mga gawain ng iglesyang ito. Tunay na ikaw ang nagbigay ng gawaing ito upang, Panginoon, patuloy na mapalaganap ang iyong salita, ang iyong pag-ibig sa kapwa.
Lord, dinadalangin po namin ang iba't ibang boards and organization. Gayon din, O Panginoon, ang music ministry. Gayon din ang multimedia ministry. Ang bawat anak mo, Panginoon, na nagvo-volunteer sa mga gawain. Ama, salamat po sa talento na patuloy mong ibinibigay. Gayon din sa iyong paggabay sa mga namumuno upang sa gayon ng mga gawain ay patuloy na may sakatuparan at ang iyong pangalan ay may taas. Gayon din, O Panginoon, nagpapasalamat po kami, lalo tigit sa aming mga matatanda, sa mga seniors. Sila, Panginoon, na patuloy na nagsisilbing inspirasyon sa amin, na bagaman sa edad nila, Panginoon, nakikita namin ang nilang kasiglahan. Ang pananampalataya na patuloy nilang ibinibigay ang kanilang lakas. At gayon din, Panginoon, ang kanilang buhay sa paglilingkod at pagpupuri sa iyo. O Diyos, dinadalangin din po namin sa iyo ang paaralan na ipinagkaloob mo. Dinadalangin po namin at pinagpapasalamat sa iyo ang mga natapos na gawain. Ang pagtatapos sa mag-aaral. Dalangin po namin ang iyong patuloy na paggabay sa school director, sa mga principal, sa mga guro, at sa mga staff. Lord, dalangin po namin ang good relationship ng bawat isa. Bagaman, Panginoon, ngayon ay panahon ng bakasyon, nakikita mo po sila, Panginoon, ang kanilang naging paglilingkod sa iyong paaralan. Dalangin din po namin, O Diyos, sa mga mag-aaral na patuloy pang nag-aaral sila na nasa college at nasa mga masteral degree, O Panginoon. Ikaw po ang patuloy na gumabay sa kanila, magbigay ng katalinuhan upang sa gayon, Panginoon, matapos nila ang taon na ito at mapagpatuloy nila ang kanilang pag-aaral. Ama namin Diyos, dinadalangin din po namin ang aming mga kapatid na hindi namin kasama sa araw na to. Sila, Panginoon, maaari ay may sakit, nasa kanilang tahanan o nasa pagamutan. Ama namin Diyos, nakikita mo po sila. Alam mo po ang karamdaman na kanilang dinadala. Kaya, Panginoon, dalangin po namin na sila ay iyong hipuin ang kanilang buong katawan, O Panginoon, upang sa gayon sila ay lumakas, magkaroon ng kasiglahan, upang muli ay makasaba sa pananambahan sa iyo, sa pagpupuri sa iyo. Inihiling din po namin ang mga doktor, ang mga nurses at ang mga mag-aalaga sa kanila. Bigyan mo po sila ng lakas ng katawan, ng pag-asa, ng pananampalataya sa iyo. At gayon din, O Panginoon, salamat sa talento. Salamat po sa kakayahan, sapagkat ito ay binigay mo sa kanila. Gayon din ang mga pangailangan, maging ito ay financial. Panginoon, ipagkaloob mo po sa kanila ito. Tigit, Panginoon, ang pananampalataya na sila ay gagaling, sapagkat ikaw, O Jesus, ang dakilang manggagamot. Magtiwala lamang sila sa iyo. Magtiwala lamang kami sa iyo. Kami ay gagaling. O Diyos, itinataas din po namin ang aming mga kapatid, mga mahal sa buhay, sila na nasa ibang bansa. Panginoon, samahan mo po sila. Ingatan mo po sila. At huwag mo po pababayaan. Huwag mo hahayaan na mawalan sila ng pag-asa. Na huwag mo po hahayaan, Panginoon, na magkaroon ng puwang ang kalungkutan sa kanila. Bigyan mo po sila ng katatagan ng loob, lalo tigit kung sila ay nasa mga bansa na may gera. Ama namin Diyos, sa iyo lamang po kami makahihingi ng tulong. Hindi po namin sila nakikita. Sila po ay malayo sa amin. Ngunit alam namin, ikaw ay kasama nila. Hindi mo po sila pababayaan. Kaya dalangin din po namin ng kapayapaan para sa mundo. Na nawa, O Panginoon, ikaw ang maghari
sapagkat ikaw ang may kontrol ng lahat ng bagay. Dalangin namin ang kaisahan ng mga namumuno, ng mga pangulo, upang sa gayon, Panginoon, ang kapayapaan ay matamasa, magkaroon ng peace and order. Gayon din sa bansang ito, kung saan nakararanas ng kahirapan dahil nga po sa pagtaas ng mga bilihin. Gayon din ang mga may sakit. Sila na nahihirapan sapagkat dahil sa kahirapan, salat sa pagkain, sila, Panginoon, ay hindi makapagpagamot. Sila, Panginoon, ay nawawala ng pag-asa. Dalangin po namin na bigyan mo po ng mga tao na may concern sa kanila. Bigyan mo po ng mga tao na magbibigay ng pag-asa sa kanila. Salamat, Panginoon, sapagkat alam namin na ikaw ay nakatungo. Ikaw ay hindi magpapabaya. Salamat din po, Panginoon, sa iyong anak na gagamitin mo upang magdala ng mensahe sa umagang ito. Ang iyong Holy Spirit ay aming dinadalangin na mag-aanoin sa Kanya. Lalo't higit ang iyong mga anak mula sa mga kalalakihan, sa kababaihan, sa mga kabataan, gayon din sa mga bata. Maging gamitin mo, O Diyos, sa paglilingkod sa iyo. At sa bawat tahanan na meron kami, nawa ang pag-ibig mo ang siyang manatili, ang pagsusunuran, pagpapatawaran, pagmamahalan, pagpapatawad, pagkalinga, pagmamalasakit, bilang iglesia, Panginoon, maramdaman ng bawat isa upang sa gayon, ang bawat isa ay maging aktibong tumutulong, nagiging kabahagi sa lahat ng gawain ng iyong iglesia. Salamat po, Panginoon, ang iyong pagpapala ay patuloy naming hinihiling sapagkat alam namin, ikaw ang Diyos na makapangyarihan, Diyos na magbibigay ng patuloy ng aming mga pangangailangan. Siyang Diyos na magpapalakas sa aming kahinaan. Diyos na aming pagtitiwalaan sa lahat ng panahon. Maging ito, Panginoon, ay sa panahon ng kasaganaan, sa panahon ng aming kasalatan, sa panahon ng aming paglalakbay. At masumpungan mo po kami, patuloy na sumasamba sa iyo, pumupunta sa dakong ito, upang ang bawat kapatiran ay makasalamuha at makapag-alay sa iyo ng mga papuri at pagsamba. Ang lahat ng ito ay aming tinataas sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Tayo pong lahat ay magsitayo bilang tanda ng paggalang sa pagbasa ng kanyang mga salita. Ang atin pong batayang teksto ay matatagpuan po sa aklat ni Juan, Kabanata 20, talatang 11 hanggang 18. Ganito po ang sinasabi. Nagpakita si Jesus kay Maria Magdalena. Si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siyang 2 anghel na nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa'y sa gawing ulunan at ang isa na may sa paanan. Tinanong nila si Maria, "Ale, bakit kayo umiiyak?" Sumagot siya, "Kinuha po nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan nila dinala." Lumingon siya pagkasabi nito at nakita niya si Jesus na nakatayo roon. Ngunit hindi niya nakilalang si Jesus yun. Tinanong siya ni Jesus, "Bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Akala ni Maria ay siya ang tagapag-alaga ng halaman. Kaya't sinabi niya, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro ninyo siya sa akin kung saan ninyo dinala at kukunin ko." "Maria," ani Jesus. Humarap siya at kanyang sinabi, "Rabboni," ibig sabihin, guro. "Huwag mo akong hawakan,
sapagkat hindi pa ako nakakapunta sa Ama, wika ni Jesus. Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos. Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi, nakita ko ang Panginoon. At tuloy sinabi sa kanila ang bilin ni Jesus. Tayo pong lahat ay pinagpala sa pagkarinig at pagbasa ng kanyang mga salita. Tayo pong lahat ay makakaupo na.
papuri at luwalhati ang aming pinatataas sa inyo, O Panginoon naming Diyos. Tunay na napakabuti po ninyo. Salamat po. Dahil kayo ang aming Diyos na nagligtas sa bawat isa sa amin. Sa makasalanan, sa kaming mga makasalanan. Hindi naman karapat-dapat, pero iniligtas mo pa rin kami. Maraming salamat po sa inyo. Salamat po sa mensaheng ito ng koro na binigay sa amin. Kayo po ang aming tinataas at pinapupurihan sa mga ito. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong tagapagsalita ngayong umaga ay ayaw na magpakilala dahil napakatagal na daw niya dito. Totoo naman po. Tinanong ko kung ilang taon na siya nagsisilbi. Sabi niya 4. Mahigit na 4. 4 na dekada ho pala ang kanya sinasabi. Ang ating pong tagapagsalita ngayon ay matagal ng diakonesa at tagapagturo. Nagturo siya doon po sa NCUC. Gayun din ho sa First Evangelical Church sa San Pablo. Tapos napapunta pa rin po siya sa Calapan, doon sa kanyang, sa Mindoro, nung hindi pa po nadidivide ang konferensya, hindi pa po nadidivide sa Oriental at saka po sa Occidental. At halos ay naikot po niya at napaglingkuran ang buong Mindoro. At siya ho ay naging manggagawa dito sa Lipa sa mga worshiping congregations, sa mga outreaches, at ang maganda po niyan, siya ho ay naglilingkod mula sa maliliit na bata hanggang sa pinakamatatanda. Ganun ho siya ka-versatile. Ang ating pong tagapagsalita ngayong umaga, ang tagapag-alaga ng senior at ng mga bata, ang kapatid na DM Hermes. Presentasyon. Magandang buhay, mga kapatid. Dapat po buhay na buhay tayo ngayon dahil buhay ang ating Panginoon. Unang linggo pa lang po ngayon ng after Easter. No? Kaya happy Easter pa rin. Okay. Sabi ko po kay Pastor, huwag na ipakilala. Huwag na sabihin yung mga malalaman na kung gaano ako katanda. Mukhang matanda ba, mga kapatid? Tayo po ay sandaling manalangin. Nawa po ang bawat salita ko at ang pagbubulay-bulay ng aming mga puso ay maging kalugod-lugod sa iyong harapan, Panginoon, at ihanda mo po kami sa pakikinig ng iyong mensahe sa oras na ito. Amen. Ang mensahe ko po sa umagang ito, ang ating mapakinggan ay pinamagatang kong An Empty Tomb. Libingan na walang laman. Okay, dahil nga po, hindi pa naman, sariwang-sariwa pa sa atin ng Easter, dahil first Sunday after Easter pa lang po ngayon. Sa akin pong paghahanap ng sasabihin sa mensaheng ito, may nakita po akong isang meaning ng Easter. Parang acrostic, spell nga po natin ng Easter. E-A-S-T-E-R.
Ganun ba ang pangalan mo, kapatid na Esther? Okay. Ang letrang E po ay nagre-represent ng empty tomb. No? Ang empty tomb po, it provides hope in a hopeless world. Yun po ang ibig sabihin. It provides hope in a hopeless world. Pag-asa po ang ibinibigay sa atin, ang kahulugan ng libingang walang laman. Sa atin pong panahon ngayon, kailangan na huwag tayong mawala ng pag-asa. Ano ba po ang nangyayari at nararanasan ng mga tao sa ngayon? Lalong-lalo na po tayo dito sa Pilipinas. Ngayon po, dulot ng giyera sa Middle East, ano po ang nagiging epekto sa atin? Dahil sa pagtaas ng presyo ng oil, ng langis o ng gasolina, lahat po ng pangunahing pangangailangan ng mga tao ay tumataas din ang presyo. Lalong-lalo na nga po ang pagkain. Halos wala na nga pong halaga ang ating piso kasi umabot na po sa 60, mahigit 60 pesos na halos ang halaga ng piso. So, paano pa kung walang mga trabaho ang ama at ina ng pamilya? O may trabaho man ay hindi naman sapat ang kinikita sa araw-araw. Mayroon pa kayang pag-asa? Mayroon pa kayang pag-asa na bumaba ulit ang presyo ng mga bilihin? O patuloy pa rin itong tataas ng tataas? Dahil kahit po magbaba sa world market, hindi na po ibinababa ng mga businessman. Diba? So, ang dulot po sa atin ng libingang walang laman o ng empty tomb ay pag-asa. No? Dapat bang mawala ng pag-asa ang isang mananampalataya o ang isang anak ng Diyos sa ganitong sitwasyon? Siyempre hindi. Kung kinayang alisin o igulong ang bato na nakaharang sa libingan ng ating Panginoon noong unang linggo, noong Easter Sunday o nung linggo ng pagkabuhay, higit na kaya niyang alisin ang anumang hadlang upang ang kanyang mga anak ay magkaroon ng sapat na pangangailangan sa araw-araw. Amen po ba? Okay. So may pag-asa tayo dahil buhay ang ating Panginoon at hindi niya tayo pababayaan. Letter A. Angel who invited the two women to look inside the tomb. Ayon po sa Mateo 28, 5-6, sabi doon, "Come and see the place where he lay." Sinabihan ng anghel ang dalawang babae na pumunta doon, "Pumasok kayo at tingnan ninyo ang lugar na kinalalagyan ni Jesus." So pumasok sila, pero ano po ang kanilang nakita doon? Tanging tela na puti na ibinalot kay Jesus noong siya ay inilibing. So, ipinakita ng angel ang ebidensya sa kanila na wala na si Jesus. Ebidensya, yan din po ang hinahanap sa atin bilang mga anak ng Diyos. Yung ebidensya na dapat ay nakikita sa ating buhay, na buhay ang Diyos na ating sinasampalatayanan. Kung nabago ang ating buhay, mula nang tanggapin natin ang Panginoong Hesukristo, nakikita ba sa ating araw-araw na pamumuhay, sa ating paggawa at pakikitungo sa kapwa, na si Kristo ay buhay?
Letter S. Surprise at an empty tomb, empty grave. Surprise. Kung sa atin kaya po mangyari yung dumalaw tayo sa sementeryo, tapos sa ating mahal sa buhay na namatay, tapos pag nakita natin nakabukas yung pinto ng nicho at wala ang ating mahal sa buhay na inilibing doon, ano po ang ating mararamdaman? Surprise? Takot. Surprise, syempre. So, na-surprise po ang mga tao noong linggo ng pagkabuhay. Lahat po ng nakakaalam na si Jesus ay namatay at inilibing ay na-surprise. Ang gwardiya na nagbantay, ang mga pariseyo na laging binabantayan kung anong mangyayari kay Jesus, at ang mga religious leaders na mayroon pa nga silang mga pinaplano na gagawin. Nagtanungan po sila sa isa't isa, sabi, ninakaw yata, baka may nagnakaw sa bangkay ni Jesus. Baka yung kanyang mga alagad ikinuha siya, sabi nila. No? Pero ang surprise po para sa atin ay tagumpay. Bakit po? Sapagkat napagtagumpayan na po ng ating Panginoon ang kamatayan na dulot ng ating mga kasalanan. Tell. That is the command given by Jesus. Anong sabi niya doon sa mga babae, sa dalawang babae? Pumunta kayo sa aking mga kapatid. No? At gayon din sa Mateo 28:10, anong sabi doon? Humayo kayo, sabihin ninyo sa mga kapatid ko na pumunta sa Galilea at magkita-kita kami doon. So, ayun po ang utos na ibinigay. Tell, humayo, sabihin, o ipagsabi, ibalita, in other words. So, pag sinabing humayo kayo, tell others. No? Yan po ang command ng ating Panginoon. And yet, this command is the one that so many Christians and church members choose to ignore. Totoo ba? We just sit quietly and comfortably in the church dahil okay na tayo. Or busy tayo. Wala tayong time. O kaya naman, bahala na sila. Basta ako okay. Next is E. Excitement. Excitement that the women felt that morning. Yung pong excitement ni Maria Magdalena na kanilang naramdaman nung umaga na yon ng linggo. Kasi po, on the first day, they were mourning. Diba? Nung unang araw na mamatay si Jesus, na ilibing si Jesus, nagdalamhati sila. Nagluluksa sila. On the second day, they were lonely. Malungkot sila. Reminiscing the happy days with Jesus. Nire-recall lang nila, cherish nila yung mga magagandang araw na kasama nila ang Panginoon. Pero nung third day po, they were so excited. Nagprepare sila ng perfume dahil ilalagay nila sa bangkay ni Jesus. So excited ang dalawang babae. Kaya madaling araw pa ay nagtungo na sila sa libingan. Pero tayo po sa ngayon, naniniwala ako, wala na tayo sa first day. Hindi na tayo na nagmumorn, no? Wala na tayo sa second day. Hindi na tayo nalulungkot. Tayo ay nasa third day na. Nasa pangatlong araw na po tayo ngayon. Dahil lahat tayo ay excited. Excited ba tayo, mga kapatid? Excited tayo. Dahil pinatawad na tayo ng ating Panginoon. No? At excited tayo
at naghahanda tayo, kung yung dalawang babae noon ay naghahanda ng pabango, inihahanda naman natin ngayon ang ating sarili sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Amen po ba? Okay. And our resurrected Lord, living today. Lahat po na itinuturing na Diyos ng ibang mga tao o ng maraming tao ay pawang nangamatay at di kailanman bumangon o nabuhay na maguli. Si Muhammad, namatay, di po ba? Nasa grave pa rin po hanggang ngayon. Si Buddha, nasa grave pa rin hanggang ngayon. Si Confucius, nasa grave pa rin. At si Joseph Smith ng Mormons, namatay siya pero hindi rin bumangon. No? At kung sino-sino pa pong pinananampalatayanan ng ibang mga tao ang mga namatay na ngunit hindi bumabalik o hindi nabubuhay na maguli. Ngunit ang ating Panginoong Hesus po, ang tanging namatay at bumangon mula sa libingan. Siya'y nabuhay at mabubuhay, buhay magpakailanman. Kaya nararapat lamang na makita sa buhay ng mga mananampalataya na ipinamumuhay nila ang isang buhay na Diyos. Sa huli po, the resurrection is not a one-day event, but a new reality that demands to put away the old and live a new life. Our faith is the victory that overcomes the world. We are called to serve in sincerity and truth, making the resurrection relevant in our daily work and relationship. Amen. Tayo pong lahat ay magsitayo para sa kapahayagan ng pananampalataya ng UCCP. Sumasampalataya kami sa iisang Diyos, manilikha, manunubos, at umaalay na siyang naglagay ng kaayusan at layunin, kahulugan at kaganapan. Kay Jesucristo, ipinanganak ni Maria, nagkatawang tao at nagahari bilang makapangyarihang Panginoon ng buhay at kasaysayan. Sa Espiritu Santo, nananahan siya sa sanlibutan, nagbibigay lakas at pumapatnubay sa mga mananampalataya upang maunawaan at maisabuhay ang kanilang pananalig kay Jesucristo. Sumasampalataya kami na ang tao ay nilalang ayon sa wangis ng Diyos, makasalanan ngunit itinalagang mabuhay kasama ng kanyang kapwa at ng Diyos. At tinawag upang makibalikat sa pagtatatag ng isang makasaysayan at makatarungang kaayusang panlipunan. Sumasampalataya kami na ang Iglesia ay katawan ni Jesucristo, ang kalipunan ng mga ipinagkasundo sa Diyos, sa pamamagitan ni Jesucristo at pinagkatiwalaan na ministeryo ni Jesus. Sumasampalataya kami na ang banal na kasulatan ay siyang mapanaligang patotoo ng pagpapahayag ng Diyos sa kanyang sarili, sa kasaysayan ng kanyang bayang hinirang, kinasihang kasangkapan ng Diyos para tumanglaw, gumabay at magtuwid, at magpasigla sa kanyang sambayanan sa kanilang pananalig at pagsaksi. Sumasampalataya kami na ang Diyos ay patuloy na gumagawa upang ang bawat tao ay magkaroon ng bagong buhay kay Kristo at ang buong sanlibutan ay gawing kanyang kaharian, na ang kaharian ng Diyos ay naroon kung saan ang pananampalataya kay Jesucristo ay ipinapahayag, kung saan ang pagkapagaling sa mga may sakit ay isinasagawa, kung saan ang pagpapakain sa mga nagugutom ay nagaganap, kung saan ang pagbibigay liwanag sa mga bulag ay nangyayari, kung saan ang pagpapalaya sa mga bilanggo at inaapi ay natutupad, kung saan ang pag-ibig, katarungan at kapayapaan ay umiiral.
Sumasampalataya kami na sa muling pagkabuhay ni Hesukristo ay pinasuko na ang kapangyarihan ng kamatayan at nagbigay ng katiyakan sa buhay kahit na sa kabila ng kamatayan. At tayo'y naghihintay sa kanyang muling pagparito na puspos ng kanyang kaluwalhatian upang gawing bago ang sangnilikha, siya nawa. Hinahanap ng Diyos ang ating dalisay na pag-ibig, higit kaysa mga ritual na gawain, ang ating paglago sa kaalaman at ang ating pakikipag-ugnayan sa Diyos, ang higit na nagpapahayag ng ating pagiging matapat na katiwala sa mundong ito. Lumapit tayo ngayon sa Diyos ng may kapakumbabaan at taus-pusong ibigay ang tunay nating mga kaloob, ang ating buong sarili, mga ikapo, pangako, bunga ng pananampalataya at mga pinagpagalan bilang tanda ng ating pagmamahal at walang hanggang pasasalamat sa Kanya. Spreading plain and big, that us we give thee thanks. For sun and rain and foods and plus we give thee thanks. For courage and that will to do, for strength and hope and faith anew, for love and friendship strong and true, we give thee thanks. For pain that serves to purge the soul, we give thee thanks. For cares that raise us towards the goal, we give thee thanks. For beats of prayers that intervene, for tears and sight with smile between, for all O gracious Nazarene, we give thee thanks. For all O gracious Nazarene, we give thee thanks. Tayo po'y manalangin. Nakilang Diyos, aming amang pinakamakapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Lord, sa araw na ito na binigyan niyo sa amin. Salamat po, Lord, sa presensya ng bawat isa na nandito at nagpupurit, nagpapasalamat sa inyo. Lord, marami pong salamat sa mga biyaya na binibigay niyo po sa amin.
Ina-acknowledge po namin, Lord, na lahat po na meron kami, lahat po ito ay galing sa inyo. Tunghayan mo po, O Lord, ang mga kaloob po namin na po ito inyong basbasan upang lalo pa naming magamit sa pagpapalaganap ng iyong banal na salita dito sa lupa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyo, o aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po dahil alam namin na kayo ang aming Diyos na nagbangon mula sa mga patay at sa amin ay patuloy na nagbibigay ng pag-asa anuman ang mangyayari at nangyayari sa mundong ito. Salamat po, O Panginoon naming Diyos, sa iyong biyaya at sa iyong katapatan sa bawat isa sa amin, na ang bawat isa sa amin ay nakakasigurado, nakatitiyak kami, nasasamahan mo kami sa lahat ng aming mga gawain at sa lahat ng aming mga pinupuntahan. Tulungan mo nga po kami, O Panginoon naming Diyos, na lakbayin ang mga matataas na salungahin at ipakita namin na kayo ang liwanag ng pag-ibig at kayo ang siyang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang nagliligtas sa bawat isa sa amin. Tulungan niyo nga po kami, O Panginoon naming Diyos, na talikuran ang aming mga kasalanan at kami ay magkameroon ng pagbabago sa aming mga buhay upang ang bawat isa sa amin ay maging mabuting halimbawa mo at maging mabuting saksi mo, at ikaw ang siyang itinataas namin parati sa aming mga buhay. Aming Diyos, maraming salamat po dahil alam namin na hindi niyo kami pababayaan at kami ipatuloy ninyong aalagaan. Salamat po, O Panginoon naming Diyos, sa inyong pagtugon sa aming mga suliranin. At salamat po dahil sa inyong na kayo ang siyang patuloy na nagbibigay ng lahat ng aming pangangailangan.
Salamat po, O Panginoon namin Diyos, sapagkat You are our shepherd at we shall not want. Dahil kilala mo kami. Dahil nakikita mo kami. At dahil mahal na mahal mo kami. At tulungan mo nga po ang bawat isa sa amin na huwag kaming tumigil sa aming pagtanggap ng iyong pag-ibig, kundi kami rin naman may balik namin sa iyo at may pahayag namin sa iyo na iniibig namin kayo, na isusuko at isinusuko namin ang aming buhay sa iyo. At tulungan mo nga po kami, O Panginoon namin Diyos, na sa pagsusuko ng aming mga buhay, tunay na ikaw ay aming paglilingkuran. Tunay na ikaw ay patuloy naming sasambahin at ang iyong pangalan, ikaw lamang ang aming itataas. Maraming salamat po sa inyo, O Panginoon namin Diyos. At patuloy ko pong itinataas sa inyo, tinatalaga ang inyong mga anak, lalong-lalo na ang mga naninikluhod sa inyong harapan, na naroon ng kanilang pagsusuko ng kanilang sarili. At gayon din naman, sa kanilang pagtanggap ng iyong biyaya ay naroon ng pagpapasalamat nila sa inyo. Aming Diyos, O aming Ama, patuloy ko rin itinataas at itinatalaga sa inyo ang inyong mga anak na bahagi ng iyong katawan, ng iyong iglesyang Lipa Evangelical Church. O Diyos, O aming Ama, patuloy niyo nga po kaming lukuban ng inyong banal na Espiritu at ang bawat isa sa amin humayo at itaas ang iyong pangalan at ipakilala ka sa lahat ng mga tao. Salamat po, O Panginoon naming Diyos, sa inyong pagtugon sa aming mga pangangailangan, sa hanap buhay na inyong ibinigay sa amin, at sa mga kinabubuhay ng inyong mga anak. Salamat din po. Patuloy naming ma-realize lahat ng aming tinatangkilik ay iyo. At pinagkatiwala ninyo lamang ito sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po. At kami ay lalabas sa bahay dalangan ng ito na taglay ang iyong pagpapala at ang iyong basbas. Ang pagpapala, kapayapaan, kasaganaan, karunungan mula sa ating Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Ang pag-ibig, patuloy na pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo at ang pakikipisan, kaaliwan, gabay at pag-iingat ng banal na Espiritu ang siyang sumaatinawang lahat mula ngayon at magpakailanman sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng banal na Espiritu. Amen.